Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. Ngayong araw nga po na to ay samahan niyo po muna ako habang ako'y nagkakarwas. Konting kwentuhan po muna tayo. Kumusta na po ba kayo? Nasa na kayo sa inyong application? May mga nakapag-submit na po ba? May nag-reply na po ba sa inyo? May mga nag-skill assessment na po ba? Paki-share nyo po ang inyong experience at ang inyong journey. Comment down below po kung nasang stage na po kayo ha. Pagka nga po may pagkakataon, ako na lang talaga ang naguhugas ng sasakyan kasi para makatipid. At saka dito kasi sa amin, medyo malayo yung car wash shop. Aabutin din ako ng ilang oras papunta doon, pabalik at saka pipila pa ako kaya ako na lang. Ayan. May sabon po yan ha. Mukha lang siyang walang bula. Pero yan, ganyan lang. Konting himas-himas. Mga alikabok lang naman po yung mga yan. Hindi naman siya gasinong madumi. Ha? Kaya saka nga dito, hindi na ako masyadong maselan kapag dumating sa sasakyan. Dati sa atin, medyo ako talaga maselan ako sa mga gasgas. Kaso dito nga po, madaling magasgasan ng sasakyan. Minsan i-parking mo lang sa grocery, may tumamang trolley o kaya may tumamang pintuan ng katabi mo sa parking, ayun, gasgas na. Kaya ngayon, hindi na sa akin masyadong importante yung cosmetic damage. Mas importante na pa rin yung makina at saka yung built ng sasakyan. Iyan pong kulay puti ay 20 years old na Corolla sedan. Yun naman pong kulay pula ay 10 years old na Toyota hatchback. Parehas pa po silang very good condition at maganda pa po ang makina, maayos ang takbo. Kaya kitang-kita naman, obvious na obvious, 'di ba? Toyota, baka naman, ha? Dito naman po sa Australia, maayos naman ang naging mga experience ko kapag ako'y bumibili ng second hand na sasakyan. Ang maipapayo ko lang po, tip ko lang po sa inyo ay magsama kayo ng trusted na mekaniko o kung kayo po ay may alam sa sasakyan. Ma-check nyo naman po yon, mga logbooks niya, kung ang kanyang mga maintenance record ay updated at saka po tingnan nyo pong maigi, obserbahan ninyo, test drive ninyo. Wala naman talagang perfect na sasakyan kayong mabibili, lalo na't second hand. Siguradong may maliliit na bagay dyan na masisira at palitin. Minsan po, makakatsempo kayo ng sasakyan na lumang modelo pero mababa pa yung kilometrahe. Minsan naman po, makakakita naman kayo ng sasakyan na bago siyang modelo pero mataas na yung tinakbo niya. Kagandahan nga po sa Toyota, mura ang pyesa at saka matitibay naman yung mga mechanism niya, hindi masyadong sirain. At saka nga po isa sa naobserbahan ko, hindi ganong nababa yung resale value niya. Kung halimbawa po ay ibebenta natin uli at kung maganda naman at well-maintained natin ang sasakyan, hindi po ganong bagsak ang presyo kung ating ibebenta ulit. Isang tip ko nga po pala sa inyo, habang kayo nag-aayos ng mga papeles ninyo, ay isingit nyo po isikapin nyo po na kayo'y magkaroon ng driver's license. Kung kayo po ay nasa Pilipinas o kung kayo'y nasa ang bansa man ngayon, kumuha po kayo ng international driver's license o driver's license po diyan kung saan kayo nandyan ngayon. Kasi po malaking bagay kapag kayo pumunta sa Australia. Lalong-lalo na po dito sa mga regional area, kailangan po ay marunong kayong mag-drive. Marami pong mga trabaho na nangangailangan na kayo nagda-drive. At saka po kung kayo'y kasama ninyo ang inyong pamilya, mas convenient po na may sasakyan. Dito po sa Australia, pwede po tayong magmaneho gamit ang ating Philippine driver's license or yung mga driver's license po sa ibang bansa. Pwede po tayong mag-drive para sa panahong binibigay sa atin, maipamiliarize po ninyo ang inyong sarili dito sa mga kalsada at
maihanda rin po para sa exam, ha? Para maging confident po kayo pagdating ng araw na yon para ma-convert ninyo ang inyong international driver's license papunta sa isang Australian driver's license. Shout out nga po pala kay Chef Mamba 8 at sa inyo pong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Salamat po. Sana po ay may natutunan kayo kahit kaunti sa kwentuhan po natin ngayong araw na ito. Salamat po sa panonood and God bless!